Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ano ito? Kanina nag-aabang ako kasi nakita ko pumunta ng Sandigan Bayan si Rodante Marcoleta, mga kabunyog. Pumunta kanina maagang maaga, nandun na sa Sandigan Bayan si Rodante Marcoleta. Ang aga ni Rodante Marcoleta doon. Ang dahilan, nag-file pala ng motion to quash. Ibig sabihin, sinika pa sana ng kampo ni Marcoleta na maipakwash yung information o yung kasong ifinail sa kanya. Kasi kung maipapakwash yung information o yung kaso, ibig sabihin yan, hindi maglalabas ng arrest warrant. Ang pinipigilan sana nila Marcoleta ay huwag makapaglabas ng arrest warrant ngayon. Kaya kaninang umaga, first thing in the morning, pagbukas pa lang ng Sandigan Bayan, nandun na si Marcoleta. Nandun na. Sabi ko, ba't nandun si Marcoleta? Nag-file pala ng motion to quash. Pinapakwash, ibig sabihin, pinapabasura ng kanyang mga abogado yung final na information, yung kaso na final. Kung pinagbigyan ng korte ng Sandigan Bayan yung motion to quash, hindi maglalabas ng arrest warrant. Kaya lang ang bilis. Sabi ko bago ngayong umaga matatapos na yung hearing na yan, magla-live ako. Kaagad-agad naglabas ng desisyon ang Sandigan Bayan. Alam niyo kung anong desisyon ng Sandigan Bayan? Ang bilis ng desisyon ng Sandigan Bayan, denied. Yun. Kaagad-agad lumabas yung mga balitang denied. Alin yung denied? Yung motion to quash. Ibig sabihin, hindi nagbigyan ng korte ng Sandigan Bayan yung hiling ng kampo ni Marcoleta na ma-quash yung information ng na final laban sa kanila. Yan kasi ang remedy o remedyo na ginagawa ng abogado para hindi makapaglabas ng arrest warrant, motion to quash. Motion to quash. So ito mga kabunyo, so lumabas dito, tinangka pa sana ni Marcoleta at ng kanyang mga kasamahan na abogado na mapigilan ang paglalabas ng arrest warrant. Kaya nag-file sila ng motion to quash. Kaagad-agad naman, una kaagad, kaninang alas 8, nandun na si Marcoleta. Naglalakad si Marcoleta. Inaambus interview ng media. Sabi ng media, Senator, any comment po? Any comment? Wala, hindi nagsasalita ang dating madaldal, ang dating matabil ni si Marcoleta. Tahimik, diretso lang siya sa lakad. Pasok sa Sandigan. Tapos, dininig kaagad ng Sandigan Bayan. Sa loob lang ng ilang minuto, ang bilis. Ang desisyon ng Sandigan Bayan, 3rd Division, denied. Yun, matindi. Denied yung motion to quash. Hindi pinayagan ng korte. Ang gusto ng kampo ni Marcoleta, i-defer muna, i-defer. Huwag munang maglabas ng arrest warrant, i-suspend muna ang proceedings para dinigin muna yung kanilang motion. Pinipigilan nila na huwag maglabas ng warrant of arrest ngayong araw. Yun ang kanilang move. Motion to defer the issuance of warrant of arrest and to suspend proceedings. Yun. Yun ang kumpletong titulo ng kanilang motion na final. Motion na isuspend ay i-defer. Huwag munang maglabas ng arrest warrant at isuspend muna ang proceedings para dinggin muna yung kanilang motion to quash. Yun ang kanilang final. Kaya lang, kaagad-agad may desisyon. In open court ang tawag doon. Ibig sabihin, kaagad-agad, matapos magsalita yung abogado ni Marcoleta, kaagad-agad nag-render ng desisyon ang 3rd Division. In open court. Ibig sabihin, hindi na naghintay na bukas pa o sunod na araw, hindi. Nung mismong moment na yon, nilabas ang desisyon in open court. At ang desisyon, denied. Finally, security concerns, never mind that. Okay, that's it. The court has issued, and then the other one,
So I'd like to say that the Sandigan Bayan 3rd Division, composed of Associate Justice myself, Associate Justice Ronald P. Moreno, and Associate Justice Fritz Ryan Anthony M. De Los Santos, issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotel Baluyot Beray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, the court's proceedings are governed solely by the Constitution, the applicable laws, and the evidence properly presented before it. The court would want to remind the counsel who have appeared for the accused, and even Senator Rodante Marcoleta, who himself is a lawyer, that as officers of the court, they are duty-bound, together with the prosecutors, to uphold the integrity and administration of justice, to ensure compliance with lawful orders of the court, to conduct themselves and all persons acting under their direction with fairness, order, dignity, and full respect for the rule of law and the courts. Full respect for the rule of law and the courts is non-negotiable. The court enjoins all parties to cooperate to ensure that the proceedings are conducted speedily, fairly, orderly, and with full respect for the rule of law. Thank you very much for your time. May warrant na po, may warrant. No, the warrant has been issued already. It's Issued. nandun na. Justice, si Senator po ay nandun po sa clerk of court. Ibig sabihin ba, sir, isa-serve na po sa kanya yon habang nandun po siya? That's my understanding because all the officials concerned has Denied, mga kabunyog, mga kawan. Maganda. Maganda naman tong development na ito. Ha? Magandang development to, mga kabunyog. Yung pagtatangka pa sana, last minute na effort ng kampo ni Marcoleta na mapigilan ang paglabas ng arrest warrant, nag-motion sila, yung mga abogado niya, motion to defer the issuance of warrant of arrest and motion to suspend the proceedings. Wala, hindi pinagbigyan. At saka hindi na tinagalan. Hindi na tinagalan ng korte ng Sandigan Bayan 3rd Division. Kaagad-agad, denied na. Wala na ano muna, i-delay muna yung proceedings. Forthwith, yun, forthwith. Decision was rendered forthwith. Yun. Kaagad-agad, nirender ang decision doon sa motion ng ano mismo, in open court. Yan, mga kabunyog, magandang development. At isa pang magandang development, mga kabunyog, mga kababayan, ito na. Magandang development, may warrant of arrest na. Ganito pagkatapos i-deny yung motion, kasi nag-motion, umattend muna si Marcoleta sa hearing kanina, nag-argue muna yung abogado niya, hinihiling ng abogado niya na i-defer muna ang paglabas ng arrest warrant. Pagkatapos isuspend ang proceedings, hindi, denied. Pagkatapos, inanunsyo, napanood ko, inannounce ni Associate Justice, yung Justice ng 3rd Division, inannounce niya na mayroon na silang warrant of arrest. Permado na. Permado na, mga kabunyog, yung warrant of arrest. At ang warrant of arrest ay para sa kasong plunder, di Nobel yan. At ang warrant of arrest na pinirmahan nila, binasa ng Justice, ni Justice Carl Miranda. Magaling talaga itong si Justice Carl Miranda. Siya yung presiding
siya yung head ng ng 3rd Division. Ang nagdinig kasi ng motion ni La Marcoleta ay yung Sandigan Bayan 3rd Division. Ang head ng nasabing 3rd Division, ang chairman ay si Sandigan Bayan Justice Carl Miranda. Itong si Justice Carl Miranda, binasa niya yung desisyon. Sabi niya, mayroon na silang nilabas na arrest warrant, permado na niya. At saka ng dalawang kasamahan niya na Associate Justices. Ang isa sa kilala ko doon yung si Associate Justice Moreno. Associate Justice Moreno. Permado na nila. Kaya actually talaga, hindi naman pagbibigyan na yung hiling ng kampo ni Marcoleta kasi mayroon nang nakareding warrant of arrest. Pinagbigyan lang sila Marcoleta last minute, o sige, pakinggan nga natin ano bang gusto nyong mangyari. Pero hindi. Mayroon ng permadong warrant of arrest. At ang warrant of arrest ay nilabas na ngayon. Ngayon lang. Breaking. Ngayon, ang warrant of arrest sa 4 katao. 4 katao mga kabunyog, mga kababayan. Kay Marcoleta, kay Mike Defensor, at doon sa 2 negosyante na donors din ni Marcoleta. Sino yung dalawa na yon? Isang may apelyidong Espirito at isa pang may apelyidong Biray. Kawawa din yung 2 donors na yan. Nadamay. Nadamay mga kabunyog, mga kababayan. Nadamay yung 2 donors. So malamang hindi na-a-attend. Hindi na-a-attend si Marcoleta sa session mamaya. Kasi 2:00 magta-trial ang impeachment. Hindi na yan. Kasi may warrant of arrest na eh. May warrant of arrest na. Kahit ang Senado, si Senate President Gatchalian, walang choice na siya. Hindi niya napapaupuin yan. Pag shot is waving, yun. Doon tayo na i-excite. Anong klase kayang mag-shot? O pag-shot ba ang mangyayari? Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.